Inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang magana sa salita ng ating Panginoon. Sa mga may Biblia, basahin po natin ang Luke 8:11-15. Ito ang kahulugan ng talihaba. Ang binhi ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ng dyablo at init sa kanilang puso ang salita upang hindi sila malalig at maligtas. Ang mga naliglig naman sa kabatuhan ay ang mga nakinig sa salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala sila sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig. Ngunit nang malaon ay nadaig sila ng alalahanin sa buhay. At ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig sa salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiga hanggang sa mamunga. Let us close our eyes, bow down our heads, and let us pray. Dakila at mapagpalang Ama, paunahan niyo po kami sa pagsasaliksik ng inyong salita. Ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mensahe. In Jesus' name we pray, Amen. Maaari na po tayong maupo. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay may pinamagatang harvest time. Ang unang binhi. Ano ang dahilan kung ba't ang tao ay hindi lumalago? Una, ang tao na nakapakinig ay hindi naiintindihan ang salita ng ating Panginoon. Ang ikalawang naman ay naiimpluwensyahan ng masasamang espiritu. Ang ikatlo, lumago ang binhi, subalit magsamantala lamang. Nang dumating ang problema, pagsubok at gutom ay sumuko na agad. Ang ikalawang binhi ay ang binhing nalaglag sa dawagan. Sumagisig sa isang taong napakaraming alalahanin. Naakit siya ng pera. Madali siyang sumuko. Ang salita ng Diyos ay hindi gaano mahalaga para sa kanya. Mas gusto na ang kayamanan. Ang ikatlong binhi ay ang magtabang lupa. Mga taong nakinig sa salita ng Diyos at iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiga hanggang sa mamunga. Gaya ko na isang bata, lagi akong pinapaalalahanan ng aking mga magulang. Sinasabihin kung ano ang tama at mali. Sinasabihin na mag-iisang magandang impluwensya sa kapwa ko bata at kamag-aral. Kung ako ay susunod sa kanilang mga sinasabi, magiging isang matabang lupa ako na tinaniman. Ano naman ang kailangan natin gawin? Siyempre, kailangan din natin ipangaral sa ibang tao ang salita ng Ebanghelyo para makapagtingin din tayo dahil ito na ang araw na dapat lahat tayo ay maghasik ng salita ng Diyos. Dahil sinabi sa Mateo 9:37, harvest is plentiful, but the workers are few. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Ito na po ang oras na dapat lahat tayo ay maghasik ng salita ng Diyos. Mateo 22:14. Many are called but few are chosen. Sa palagay niyo ba mga kapatid, sino ang pipiliin ng ating Panginoon? Siyempre, yung mga sumusunod lang sa kanyang mga salita. Sa aking pagtatapos, may iiwanan po akong isang tanong sa inyo at kayo na ang bahala sumagot. Kung kayo, sino gusto magtanong o maitanin?